What's up mga best? Good morning. So nandito pala ako ngayon sa Poseo at lilinisin natin ang nahuli ni Papang isda. Yan mga tilapia. So actually mga best, so ayan nahuli ni Papa yung isda mismo doon sa Sapad na kung saan malapit kami sa bukid, mismo sa Silex na siya nanguhuli. So ayan mga best, pinakikita ko naman sa inyo ang itsura ng tilapia. So ayan, tinatanggalan ko siya dyan ng bituka at binigay ko na nga kay mother muna at ako'y may gagawin sandali. So ayan, kinaliskisan ni mother at pinapakita kung paano daw ba maglinis ng isda. So actually, nagtimpla rin ako ng kape at kakagising ko na din sa part na yan. At andito nga yung kapatid kong makulit na bulilit. So si Princess Kia. At ito nga, natitimpla ako ng kape kasi yun yung part na umaga pa lang din at wala naman din si Papa. Yun nga, nang kuryente nga is pagod na pagod. Medyo nagpahinga na rin si Papa sa part na yan. Actually, kinuha ko yung mismong kape at asukal sa loob. Tayo yung magkakape. Huy! Sana ako nagkakape. So, ayan yung kapatid ko. Pakute pa nga. O, diba? Nagpapakute, nagpapaganda. Mano yun sa ate? Diba, manang-mana yun. O, tumutula pa siya sa part na yan kung ano-ano talaga sinasabi ng kapatid ko na to. Walang magawa talaga sa buhay. So, ayan na nga mga best. Nagtitimpla na tayo ng kape para ma-enjoy natin ng buhay. Kape na pangpahaba ng buhay. So, ayan, mismo yung kapatid ko kung ano-ano na naman ang sinasabi. Marami na naman ka-ekam. So ayan mga best, pinapanood ako ng kapatid ko kung ano daw ba yung ginagawa ko. So ayan, nagtitimpla ako ng kape at ito nga tong kapatid ko sa sobrang pa-cute at papapaganda. Uy, sana all cute. So ayan mga best, medyo nagtitimpla na tayo ng kape sa part na yan at hinalo-halo muna natin yan. So nagkakape pala ako, medyo maligim-lim kasi naranasan ko sa part na mapasok ako ng kape noong bata pa ako. Kaya medyo nadala na ako hanggang sa pagtanda ko, dala ko ngayon. So eto na nga, pagkatapos natin magtimpla ng kape at ito nung asikasuhin natin ang binili namin sa palengke na upo na gagawin namin. May sinabawan na bagong ba yun ang tawag dito? Tinatanong ko kay Mudra kung anong lutong ulam ang gagawin namin dito. Ang sabi, gagawin natin yung inabraw. Huy, sarap naman ang ulam ng pangtanghalian. Sana all masarap. So ayan ng mga best, binabalatan ko na din sa part na yan at kutsara lang ang gamit ko dyan. Hindi ko siya pwedeng gamitan ng kutsilyo kasi kapag kutsilyo ginagamit natin dyan mga best, medyo maliliit na yung mga ano niyan, malalaki yung laman na makukuha natin dyan. Mas magandang gumamit na lang tayo ng kutsara mga best para mas mabalatan natin siya ng maayos. Yung mismong upo. Ayan mga best, medyo nag-slow pa nga tayo dyan at apurang-apura talaga ako. Ako visit to pagka ako ba yung nagbabalat ng upo ng ganyan. Sa totoo lang, ayoko talaga nagbabalat. Medyo masakit sa muscle mga best. Lalaki ang muscle natin dyan. Huy! Sana all malaki. So, ayan na nga mga best. Nagbabalat tayo ng upo dyan at gagawin natin yung inabraw. So, yung mga nahuli nga pala ni Papang mga isda, yung mismo mga tilapia, piniprito ko yun. At yun yung mismo pa nanahog natin sa inabraw na ulam naming tanghalian. So, eto na nga. Nagtatanong pa ako kay mother at tinatawag ko nga sa part na yan si mother kung paano bang hiwa ang gagawin ko dito sa upo. Huy, ayan, tinuturo na, Diyos ko, nagpapa-learning pa. Paano na lang kapag mag-aasawa na ako? Ay nako, buhay nga naman talaga ng mga Pinoy. Diyos mayo, kailangan pa talaga turuan sa paghiwa ng gulay. Huy! Ayan na nga, Diyos ko, nagpaturo pa ako kay mother dyan na maghiwa ng gulay kung paano kako ang slice ito at paano sa isang paghiwa ng upo na gagawing ulang baraw-baw. So, ayan mga best, nung naturuan na ako ni mother maghiwa ng upo sa part na yan, medyo talagang nilipisan lang natin. Ayoko kasi ng masyadong malalaki. Huy! Sana all malalaki. So, ayan na nga mga best, pinaghihiwa ko na nga yung mismong upo na gagawin natin pang ulam tanghalian.
So medyo nagpa-learn pa talaga ako dyan sa part at tinawag ko pa talaga si Mudra dyan para maituro ko paano ba hiwa ng upo na to. Nakalimutan ko na kasi nung bata talaga ako mga bes, hindi talaga ako masyadong nagkakain ng gulay. Nung nabubuhay pa si tatay, kapag hindi kami kumain ng gulay, talagang papaluin kami. Yun yung part na nakatira pa kami noon sa Pantok, Aliagan, Nueva Ecija. Pero dati noon daw dun daw sila nakatira, pero may bukid kasi kami dun mga best, binenta ng tatay ko noon nung nabubuhay pa yung tatay ko. So ayan, nung bata talaga kami, hindi kami mahilig sa gulay. Nung medyo nag-underage to 23 na kami, 22, 24, medyo kumakain na kami ng gulay. So wala tayong choice, wala tayong magagawa. So kung hindi kumain ng gulay, wag tayo mag-arte. So ayan mga best, naabutan ko na din si Mother. Bakit ka ako dyan ka pa nanghihiwa ng sibuyas sa poso? Pwede naman ka ako sa sala. Pwede naman sana doon. At ayan, ito nga doon yung pang sinigang at pang prito. So ayan na nga mga best, pumunta tayo sa likod at chinek natin tayo magpaparingas na. So by the way, si mama na lang yung nagparingas dyan at meron akong inaasikaso sa labas. At kukunin ko mismo yung kawaling piprituhan namin ng isda. So ayan, medyo nagsasayaw pa nga dyan sa part namin yung mga bibi naming alaga na panghanda. Uy, sana all may handa. Ano nga ba talaga ang okasyon na yun na paghahandaan natin, Mother? Sige, magpakabisi ka dyan, Mother. Tuloy-tuloy lang ang hamon ng buhay. So ayan na nga, medyo nagpaparingas sa si Mother dyan para makapagluto na kami ng ulam tanghalian namin. Kasi wala si Papa dyan, umalis siya ng bahay, so may pinuntahan lang. Ganda ng sikat ng panahon, no? Sana all. So ayan, maganda na yung sikat ng panahon at dali-dali na nga kumuha ng kawali para isalang at magpainit ng mantika. Nagpainit na nga ng mantika sa sobrang init, sobrang lakas ng apoy sa part na yan. Medyo kabado pa ako dyan sa pagpiprito ng isda. So pinapakuluan ko lang mismo yung mantika para pagprituhan ng isda. Natakot pa talaga ako dyan. Kaya chinecheck ko talaga siya kung sobrang init na. Posibleng sobrang init na to kasi ang lakas-lakas ng apoy. Nakikita nyo naman mga best. Sobrang lakas. Medyo takot talaga ako dyan sa part na yan. Kasi masakit pag natatalisikan tayo ng mantika mga best, diba? Ang lakas ng apoy. So ayan mga best. So pinapakulo lang natin ng medyo mainit na mainit yung mantika para maganda yung pagkakaprito ng isda. So ayan, nilakasan na nga yung apoy. Ang lakas-lakas niya. Kulang na lang umabot hanggang puno yung apoy. Huy, wag naman, magagalit yung kapitbahay. So ayan, nagpiprito na nga tayo ng isda. Medyo pinapakita ko pa sa inyo para maganda yung mismong option na pagpiprituhan natin ng isda. So ayan mga best. O, diba? Medyo nagulat pa talaga ako sa part na, o, diba? May pa-post pa ako dang nalalaman. Medyo nagulat kasi ko dyan. Takot talaga akong matalsikan ng mantika dyan, mga bes. Medyo takot talaga ako sa part na yan. So, sabi ko kay Mother, ikaw na lang kaya magluto. Natatakot talaga akong matalsikan. So, dahan kong nilagay mismo yung tilapia upang maiprito ng maayos at mabuti. Para meron tayong ulam tanghalian. Huy! So ayan na nga mga bes, medyo ang lakas talaga ng apoy sa part na yan. Kaya inisa-isa kong nailagay dyan. Meron kasi mga isda dyan mga bes, yung mismong maliliit. Kaya nilalagay ko siya sa gilid-gilid. Mismo yung mga malalaking tilapia dyan, pinapagitna ko siya sa pagluluto para maprito ng mabuti. Kasi medyo talagang hindi siya maluluto kapag hindi natin siya ginigitna mga bes. So, ito na nga, chinek natin yung isda na piniprito natin. Medyo ang ganda ng apoy. O, diba? San ka pa? So, ayan mga bes. Nakita nyo naman ang pagprito ng isda. Medyo kumukulo-kulo talaga yung mantika dyan. At ito na nga, tinulungan pa ako ni Mudra magsulong ng kahoy. Hindi daw ganyan Eka. May nasasabi pang hindi ganyan. Lakasan daw natin yung apoy. Kaya ayan, pinaghiwalay-hiwalay ni Mother yung mismong piniprito kong isda. So ayan na nga, piniprito na nga ni Mother yung isda at tinuloy niya yung pagpiprito ng isda. So ayan mga bes, o diba may binibiling na siya. Maluluto na yan pagka ganyan. Kapag alam nyong hindi na dumidikit yung isda, automatic pwede na natin siya ibiling mga bes. O diba ilalagay na natin yan sa lalagyan na nating malaking kaldero. Uy! So ayan na nga mga bes, medyo
Ang sarap ng tilapia, ang sarap ng suka, or mismo yung sausawan natin dyan, yung toyo. Ala, si mother na nagluto. Ayan. So, ayan, binibiling-biling ko na nga at ilalagay ko na kasi yung second option ng tilapia para maprito natin siya ng maayos. At ito na nga, ilalagay na natin ang pangalawang lulutuin nating tilapia. Medyo naahon na natin yung mga nalutong unang isda. So, ayan na nga mga best. Medyo dahan-dahan pa ako dyan kasi bagong lagay nga lang talaga yung isda na yan. Kaya medyo natatakot talaga ako sa part na yan. Hanggang dito na lang mga best. Thank you so much. Thank you for watching.